Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng luha, pag-asa at mga hindi inaasahang pagtatagpo. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat nang kalimutan. Pero paano kung ang nakaraang pilit mong tinatakasan ang siya ring magiging susi sa iyong kinabukasan? At ang taong nagdulot sa iyo ng pinakamatinding sakit, ang tanging pag-asa na natitira para iligtas ang buhay ng iyong anak? Ito ang kwento ni Hiraya. Ang mga salita ng doktor ay parang matatalim na bubog na tumutusok sa pandinig ni Hiraya. Malamig ang hangin sa loob ng maliit na klinika ng pampublikong ospital, ngunit hindi iyon ang dahilan ng panginginig ng kanyang mga kamay. Acute lymphoblastic leukemia, ulit ang doktor na may simpatya sa kanyang mga mata. Ngunit ang bawat pantig ay parang sentensya ng kamatayan. Kailangan po natin siyang masimulan agad sa chemotherapy at sa kaso niya, malaki ang posibilidad na kakailanganin niya ng bone marrow transplant. Naramdaman ni Hiraya ang unti-unting pagbigat ng hangin, ang pagkitid ng mundo, hanggang sa ang tanging nakikita na lang niya ay ang maputlang mukha ng kanyang anak na si Sinag, na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Ang kanyang maliit na Sinag, ang kanyang sinag ng araw sa gitna ng 4 na taong kadiliman. Leukemia, transplant, mga salitang naririnig lang niya sa mga drama sa telebisyon, mga salitang para lamang sa ibang tao, hindi para sa kanila. Magkano po ang lahat ng iyon? Narinig niya ang sariling boses na basag at nanginginig. Ang halagang sinabi ng doktor ay isang sampal na gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Isang sampal na nagsasabing ang pag-asa ay may presyo. Isang presyong kailanman ay hindi niya makakayang bayaran. Lumabas siya ng ospital, nabitbit ang reseta at ang isang mabigat na pusong parang binagsakan ng langit at lupa. Habang naglalakad sa maingay at magulong kalsada ng Maynila, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nanginginig na pinindot ang numero ni Aling Nelia. Ang pinagkakautangan niya ng malaki para sa upa sa kanilang bahay sa Baryo Silangan. Aling Nelia, halos pabulong niyang sabi nang sumagot ito. Pwede po bang humingi pa ng kaunting palugit? Kailangan po kasi ng anak ko. Hiraya, alam mo namang ilang buwan ka nang nahuhuli, sabi ng matigas na boses sa kabilang linya. May pamilya rin akong pinapakain. Kung wala kang pambayad sa katapusan, pasensyahan tayo. Ang tunog ng pagbaba ng tawag ay parang pagbagsak ng huling pinto ng pag-asa. Napasandal si Hiraya sa isang pader. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Sinag, para kay Tala at Ulan na naghihintay sa kanya sa bahay. Pinahid niya ang kanyang mga luha at nagmamadaling sumakay ng jeep papunta sa kanyang trabaho sa Kapihan, Paghilom. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang init mula sa espresso machine ang sumalubong sa kanya. Ang Kapihan Paghilom ang kanyang kanlungan, isang lugar kung saan pansamantala niyang nakakalimutan ang kanyang mga problema sa loob ng 8 oras. Ngunit ngayon, kahit ang ingay ng mga customer at ang utos ng kanyang manager ay hindi maialis sa isip niya ang hatol ng doktor. Hiraya, order sa table 5. Hiraya, pakipunas ng natapon sa table 3. Automatiko siyang kumikilos, isang robot na ang tanging laman ng isip ay pera. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang iligtas si Sinag. Sa kanyang pagmamadali, dala ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na kapeng barako. Hindi niya napansin ang isang customer na biglang tumayo mula sa isang mesa malapit sa counter. Nabunggo niya ito. Ang tray ay tumabingi. Ang 2 tasa ay bumagsak. Ang mainit na kape ay tumapon, hindi sa sahig,
kundi sa mamahaling puting polo ng lalaki. Naku po! Sigaw ni Hiraya, napatigil ang lahat sa paligid. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Kumuha siya agad ng basahan. Nanginginig na sinubukang punasan ang malaking mantsa sa damit ng lalaki. Nakayuko siya. Hindi magawang tingnan ang mukha nito. Nahihiya at natatakot na baka singilin siya sa pinsala. Ang presyo ng damit nito ay siguradong katumbas na ng 1 linggong pagkain nilang mag-iina. Sorry po talaga, sir. Babayaran ko na Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Hinawakan ng lalaki ang kanyang braso para pigilan siya. It's okay, miss. It's just a shirt, sabi ng isang boses. Isang boses na pamilyar. Isang boses na malalim at mahinahon. Isang boses na 4 na taon na niyang hindi naririnig, ngunit hindi kailanman nabura sa kanyang alaala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Mula sa basang mantsa sa dibdib nito, pataas sa matipunong panga, hanggang sa mga labing minsan na niyang hinalikan. At sa huli, sa mga matang puno ng pagkabigla, mga matang minsan nang nangako sa kanya ng mga bituin sa kalangitan. Ang mundo ni Hiraya ay huminto sa pag-ikot sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. Ang lalaking nasa harap niya, ang multo ng kanyang nakaraan, ay nakatayo roon. Totoo, at nagliliwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo, si Kaylan De Villa. Nakatitig ito sa kanya. Ang pagkilala ay unti-unting nabubuo sa mukha nito. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa mga labi nito na parang isang panalangin, isang sumpa, isang tanong na matagal nang walang sagot. Hiraya? Para kay Kaylan, ang pagbigkas sa pangalan ni Hiraya ay parang paggising mula sa isang napakahabang bangungot. Sa isang iglap na wala ang ingay ng kapihan, ang amoy ng natapong kape, ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata nitong puno ng gulat, sakit, at isang pader na agad itinayo para protektahan ang sarili. Hiraya, 4 na taon. 4 na taon, siyang ginambala ng kanyang mukha sa panaginip, ng kanyang halakhak sa mga alaala. 4 na taon niyang sinubukang kumbinsihin ang sarili na ang pag-alis ay ang tamang desisyon. Ngunit sa isang iglap na yon, gumuho ang lahat ng kasinungalingang yon. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya. Bago pa man siya makapagsalita muli, bago pa man niya masabi ang 1,000 salitang patawad na namuo sa kanyang lalamunan, tumalikod ito at halos tumakbo palabas ng kapihan, iniwan ang gulo, ang mga bulungan, at si Kaylan na nakatayong parang tinulos sa kinatatayuan. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya na kumilos. Pagsisisi, pagkakasala, ang biglaang pangangailangang malaman kung ano ang nangyari. Mabilis niyang inilapag ang ilang malalaking pera sa mesa at sinundan ito. Hiraya, sandali! Sigaw niya, ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa mabilis na paglakad, lumusot sa mga tao sa bangketa. Ayaw niyang gumawa ng eksena, kaya't hindi na siya sumigaw pa. Sa halip, sumakay siya sa kanyang sasakyan at dahan-dahang sinundan ang figura nitong sumakay sa isang paparating na jeepney. Sinundan ng kanyang mamahaling sasakyan ang kinakalawang na jeepney sa magulong trapiko ng syudad. Ang bawat metro ay parang isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Bawat metro ay sampal sa kanya ng katotohanan ng kanilang magkaibang mundo. Paano siya naging ganito kaduwag? Paano niya nagawang iwan ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng lahat? Dinala siya ng jeepney sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, isang masikip na baryo kung saan dikit-dikit ang mga bahay at ang mga eskinita ay puno ng mga batang naglalaro. Huminto siya sa malayo nang makita niyang bumaba si Hiraya at pumasok sa isang maliit na gate. Baryo Silangan. Kahit ang pangalan ng lugar ay parang isang kabalintunaan
Sa nararamdaman niyang kadiliman, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bababa ba siya? Kakatok? Anong sasabihin niya? Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas ang dalawang bata. Isang babae at isang lalaki, magkahawak kamay. Napatigil sa paghinga si Kaylan. Ang batang babae ay may mahabang buhok na nakatali at ang mga mata nito, kahit sa malayo, ay may kislap ng talino at pagkasuplada. Ang batang lalaki naman ay mas tahimik. Ang mga balikat ay bahagyang nakakrus, tila may sariling mundo. May kung anong kumurot sa puso ni Kaylan, isang pamilyar na pakiramdam. At habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napansin niya ang hugis ng kanilang mga mukha. Ang paraan ng kanilang pagngiti, parang nakatingin siya sa salamin. At sa bintana, sa isang saglit, nasilayan niya ang isa pang mukha. Isang batang lalaki na mas maputla, nakadungaw, tila nangangarap makalabas at makipaglaro. Tatlong bata. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang track. Ang mga kalkulasyon sa kanyang isip ay hindi maaaring magkamali. 4 na taon, dala ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad palapit sa gate. Tamang-tama, lumabas si Hiraya para tawagin ang mga anak. Natigilan ito nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Hiraya. Ang katawan ay agad na humarang sa harap ng kanyang mga anak na ngayon ay nagtataka ng nakatingin sa kanya. Hiraya, mag-usap tayo. Pakiusap ni Kaylan. Ang boses ay nanginginig. Ang mga bata. Sila ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Ngayon mo lang itatanong? Pagkatapos ng 4 na taon? Tumingin siya sa mga anak. Tala, ulan, pasok na sa loob. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, ang galit sa mga mata ni Hiraya ay hindi maikukubli. Umalis ka na. Wala kang kailangang malaman. May karapatan ako. Giit ni Kaylan, mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Karapatan? Halos isigaw ni Hiraya. Nasaan ang karapatan mo noong binuo natin sila? Nasaan ka noong 9 na buwan ko silang daladala? Nasaan ka nung iniluwal ko silang 3 ng mag-isa? Nasaan ka sa bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa kanilang pag-iyak? Huwag mo akong kausapin tungkol sa karapatan. Kaylan. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Kaylan. Wala siyang maisagot dahil lahat ng yon ay totoo. Napahilamos si Hiraya at sa pagod niyang kilos, nakita ni Kaylan ang lalim ng kanyang pagdurusa. May sakit si Sinag, sabi nito sa wakas. Ang boses ay basag na. Ang isa sa kanila, ang anak ko, may leukemia. Kailangan niya ng transplant para mabuhay. Gumuho ang mundo ni Kaylan. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay halos magpaluhod sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera mo, sabi ni Hiraya. Inuunahan na siya. Ang kanyang orgulyo, ang kanyang dignidad ang tanging natitira sa kanya. Umiling si Kaylan. Ang isip ay biglang luminaw. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay, sa pagtubos. Hindi pera ang ibibigay ko, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, desperadong kumakapit sa nag-iisang pagkakataong ito. Hayaan mo akong magpa-test. Baka compatible kami. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Hiraya. Hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at pagsisisi na kanyang dinadala. Hayaan mo akong subukan para sa bata. Halos pabulong niyang sabi. Ito na lang ang paraan para mapatawad ko ang sarili ko. Nakita ni Kaylan ang pagbagsak ng pader sa mga mata ni Hiraya. Nakita niya ang pagtatalo ng galit at ng pagmamahal ng isang ina. At sa huli, pagkatapos ng isang katahimikang parang walang hanggan, nakita niya ang isang luhang pumatak mula sa mata nito, kasabay ng isang mabagal,
halos hindi mahahalata na pagtango. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip na hindi malaman ni Hiraya kung mabuti ba o masama. Ang bawat pagtunog ng kanyang cellphone ay nagdudulot ng kabog sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at hindi mapakaling pag-asa. Hinihintay niya ang hatol ng dugo, na magdidikta sa kapalaran ng kanyang anak. Nasa kalagitnaan siya ng pagpapatulog kay Sinag nang tumunog ang telepono. Isang numero na hindi rehistrado. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. "Hello, si Miss Hiraya Manalastas po ba date?" Tanong ng isang boses mula sa ospital. "Opo, ako nga po," sagot niya. Hinigpitan ng hawak sa telepono. Ang bawat segundo ng katahimikan sa kabilang linya ay parang isang oras ng paghihirap. Pinakiramdaman niya ang hininga ng natutulog na si Sinag sa kanyang balikat, isang paalala sa lahat ng nakataya. "Miss Manalastas," nagsalita muli ang babae. Lumabas na po ang resulta ng tissue typing test ni Mr. Kaylan De Villa. Napapikit si Hiraya. Ito na yon. He's a perfect match po. 100% compatible. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng bigat na pinapasan ni Hiraya. Ang mga salitang iyon, perfect match, ay musika sa kanyang pandinig. Isang himno ng kaligtasan. Napahagulgol siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Nailigtas na si Sinag, mabubuhay ang anak niya. Ngunit kasabay ng agos ng kanyang mga luha ng pasasalamat ay ang pagdaloy ng isang mapait na katotohanan. Ang kaligtasan ni Sinag ay nakakabit sa pangalan ng lalaking sumira sa kanyang mundo. Para mabuhay ang kanyang anak, kailangan niyang tuluyang buksan muli ang pinto para sa multo ng kanyang nakaraan. Pakiramdam niya ay naipagbili niya ang kapiraso ng kanyang kaluluwa para sa pag-asang ito. Kinabukasan, dumating si Kaylan. Hindi na siya nagulat. Tila ba alam nitong kailangan niyang marinig ang balita mula mismo sa kanya. May dala itong pagkain at isang malaking paper bag na puno ng mga laruan. Naging alanganin ng lahat. Pinaupo niya ito sa maliit nilang sala habang siya ay naghahanda ng maiinom. Mula sa kusina, pinanood niya si Kaylan na ilabas ang mga laruan. Si Tala, na laging matapang at mapagmatsyag, ay nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ang bawat kilos ng estranghero. Si Ulan naman ay nagtatago sa likod ng kanyang ate. "Para sa inyo to," sabi ni Kaylan sa malumanay na boses. Inilalapag ang isang robot at isang manika sa sahig. Nilapitan ni Kaylan si Sinag na nakaupo sa isang banig at nanghihinang naglalaro ng kanyang lumang kotse-kotsehan. Dahan-dahan siyang umupo sa harap nito. "Hi, champ!" sabi niya. Tumingala si Sinag. Mayroong pagtataka sa mga mata nito, ngunit walang takot. At pagkatapos, isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang ngiti lang yon, ngunit para kay Hiraya, iyon ay isang napakalinaw na tanawin. Ang koneksyon, ang dugong nananalaytay. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Masaya siyang nakikita ang kanyang anak na ngumingiti, ngunit masakit na ang taong nagdulot niyon ay si Kaylan. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, sa isang malamig at maluwag na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, isang babae ang nakatitig sa mga litrato, si Doña Eleonora de Villa. Ang mga litrato, nakuha ng isang private investigator, ay malinaw. Isang babaeng payat ngunit matatag, isang maliit at sira-sirang bahay sa isang lugar na hindi niya na naising tapakan, at tatlong batang mayroong hindi maikakailangang dugo ng mga De Villa. Tinitigan niya ang mukha ni Sinag, ang batang may sakit. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang investigador. Ang balitang natanggap niya ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Compatible. Ang sarili niyang anak ang magiging susi. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Perpekto. Dinampot niyang muli ang telepono at dinial ang numero ni Kaylan. Nasa kalagitnaan ng pakikipaglaro si Kaylan kay Sinag. Nang magring ang kanyang phone, nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha nito nang makita kung sino ang tumatawag. "Ma," sabi ni Kaylan nang sagutin ito. Pumasok si Hiraya sa kwarto para bigyan ito ng privacy, ngunit hindi niya maiwasang marinig ang malambing na boses na nagmumula sa telepono. "Anak, I heard what happened," sabi ng boses ni Doña Eleonora, puno ng pekeng pag-aalala. "Of course, the family will help. We will do everything for my grandchildren." Narinig ni Hiraya ang salitang grandchildren, mga apo ko. Napakuyom siya ng kamao. "Talaga po, Ma?" Sagot ni Kaylan, tila hindi makapaniwala sa narinig. "Salamat po." "Walang anuman, anak. Dugo pa rin natin sila. Now, do what you have to do. The family will support you." Nang ibaba ni Kaylan ang tawag, may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng ginhawa. Tumingin siya kay Hiraya. "My mom, she wants to help." Tumangulang si Hiraya, isang matabang na tango. May kung anong hindi tama. May kung anong malamig na gumapang sa kanyang likuran. Sa kanyang opisina, ibinaba ni Doña Eleonora ang telepono. Ang maskara ng isang maunawaing ina ay agad na naglaho, napalitan ng isang matigas at kalkuladong ekspresyon. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya muli ang telepono at pinindot ang numero ng kanyang personal na abogado, isang taong sanay ng gawin ang kanyang mga maruruming trabaho. "Attorney Morales," sabi niya, ang boses ay matalim na parang patalim. "Nakuha ko na ang kailangan ko." "Ano po ang maipaglilingkod ko, Doña Eleonora?" Sagot ng abogado sa kabilang linya. Tumingin si Doña Eleonora sa litrato ng 3 bata. Sila ang kanyang mana, ang kanyang dugo. Hindi sila maaaring lumaki sa isang dumi tulad ng Baryo Silangan sa ilalim ng pag-aaruga ng isang babaeng wala kahit ano. "Simulan mo na ang paghahanda ng mga papeles para sa custody." Utos niya. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang kapangyarihan. "I want my grandchildren, all 3 of them." Ang pag-asang dala ng resulta ng pagsusuri ay panandalian lamang. Pinalitan ito ng isang bagong uri ng kaba, isang pag-aabang na hindi alam ni Hiraya kung saan magmumula. Ang pangako ng tulong mula sa ina ni Kaylan ay parang isang ulap na nakabitin sa kanyang ulunan. Maaaring magdala ng ulan ng biyaya o isang bagyo na sisira sa lahat. At hindi nga siya nagkamali. Isang hapon, habang naglalaro si Natala at Ulan sa kanilang maliit na bakuran at si Sinag ay nagpapahinga sa loob, isang ingay ang gumambala sa karaniwang katahimikan ng Baryo Silangan. Ang mga kapitbahay ay naglabasan mula sa kanilang mga bahay. Ang mga bata ay napatigil sa paglalaro. Isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang gumagapang sa kanilang makipot at maalikabok na eskinita. Ang sasakyan ay isang halimaw mula sa ibang mundo, napakalinis at napakagara, na para bang nilalait nito ang kahirapan ng paligid sa bawat pag-ikot ng gulong. Huminto ito sa tapat mismo ng gate nila. Napatayo si Hiraya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Alam na niya kung sino ito. Bumukas ang pinto at isang driver na nakauniporme ang lumabas para pagbuksan ang pinto sa likuran. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos na stiletto. Sinundan ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay puno ng mamahaling pampaganda, at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na perlas na mas kumikinang pa kaysa sa araw. Si Doña Eleonora de Villa. Sa personal, ang kanyang presensya ay mas nakakatakot. May dala siyang aura ng kapangyarihan at yaman na hindi kayang itago ng kanyang pekeng ngiti. "Hiraya, Hija,"
sabi nito sa isang boses na kasing tamis ng lason. Nilapitan siya na parabang matagal na silang magkakilala. Finally, we meet. Hindi alam ni Hiraya kung ano ang sasabihin. Tumango lang siya habang mabilis na itinago sina Tala at Ulan sa kanyang likuran. At ito na siguro ang mga apo ko, sabi ni Doña Eleonora. Ang tingin ay lumipat sa mga bata. Lumuhod ito para magpantay sa kanila. Hindi alintana ang alikabok na maaring dumikit sa kanyang damit. Kay gagandang mga bata. Mula sa paper bag na dala ng driver, inilabas niya ang mga regalo. Isang iPad para kay Tala, isang remote-controlled na kotse para kay Ulan, at isang malaking teddy bear para kay Sinag. Ang mga mata ng mga bata ay nanlaki sa pagkamangha. Ito ang mga bagay na nakikita lang nila sa mga patalastas sa TV. Pasok po muna kayo, sabi ni Hiraya. Walang magawa kundi ang anyayahan ito sa loob. Sa kanilang maliit na sala, ang laki at karangyaan ni Doña Eleonora ay tila kumain sa buong espasyo. Umupo ito na parang isang reyna sa kanilang lumang silya. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Ang mga bitak sa pader, ang kupas na kurtina, ang kawalan ng anumang mamahaling gamit. Hiraya, kaya ako narito ay dahil nag-aalala ako. Panimula nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na alam ni Hiraya ay isang pagpapanggap. Kinausap ako ni Kaylan at bilang isang lola, hindi ko matitiis na makitang nabubuhay sa ganitong kalagayan ang aking mga apo. Lalo na't may sakit ang isa sa kanila. Kinuha nito ang kamay ni Hiraya. Ang balat nito ay malambot, ngunit ang hawak nito ay malamig na parang yelo. Naghanda na ako ng isang lugar para sa inyo. Isang condominium unit sa Makati. Kompleto sa gamit. May aircon, may malinis na tubig, malapit sa pinakamagagaling na ospital. Aakuin ko ang lahat ng gastusin. Ang upa, ang pagkain, ang edukasyon ng mga bata, at lalo na ang lahat ng bayarin sa ospital para kay Sinag. Ang alok ay isang pangarap. Isang pangarap na mag-aalis sa lahat ng kanyang problema. Ang katapusan ng kanyang mga gabing, walang tulog sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa upa at pambili ng pagkain. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata ni Doña Eleonora, wala siyang makitang kabutihan. Ang nakikita niya ay isang mangangalakal. Ang nakikita niya ay kontrol. Ang alok na ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang hawla. Isang gintong hawla. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Salamat po sa alok ninyo, Doña Eleonora. Malaking bagay po iyon. Magalang niyang sabi. Pinipili ng mabuti ang bawat salita. Pero masaya na po kami dito. Ang kailangan lang po namin ay ang tulong ni Kael para sa operasyon ni Sinag. Iyon lang po at wala nang iba. Ang nangiti sa mga labi ni Doña Eleonora ay bahagyang nawala. Sa isang saglit nakita ni Hiraya ang kislap ng galit sa mga mata nito bago ito muling natakpan ng maskara ng pag-unawa. Iha, intindihin mo, sabi nito. Ang boses ay may bahid na ng pagkainip. Hindi ito tungkol sa'yo. Ito ay tungkol sa kapakanan ng mga bata. Bilang ina, hindi ba't dapat iyon ang una mong isipin? Iniisip ko po sila. Matatag na sagot ni Hiraya. Kaya nga po alam kong mas magiging masaya sila dito kasama ako. Tumayo si Doña Eleonora. Ang pagpapanggap ay tapos na. You will regret this, bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Isipin mo ang kapakanan ng mga bata. Tumalikod ito at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang babala. Sumakay ito sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Nag-iwan ng alikabok at isang nakakabinging katahimikan. Kinakabahan, niyakap ni Hiraya ang kanyang mga anak. Makalipas ang 2 araw,
Habang nagpapatikim siya ng sopas kay Sinag, may kumatok sa kanilang pinto. Inaasahan niyang isa lang ito sa mga kapitbahay. Ngunit nang buksan niya ang pinto, isang babaeng nakasuot ng uniforme at may dalang ID at clipboard ang tumambad sa kanya. "Magandang hapon po," sabi ng babae sa isang formal na tono. "Ako po si Mrs. Gatchalian mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakatanggap po kami ng report tungkol sa inyong living conditions. Nandito po ako para magsagawa ng isang inspeksyon." Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang mga salita ni Doña Eleonora ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "You will regret this." Nagsimula na. Nagsimula na ang digmaan. Ang pagbisita ng taga-DSWD ay nag-iwan ng isang maitim na anino sa bahay nila Hiraya. Kahit na walang nakitang mali ang social worker, malinis ang bahay, masaya at malusog ang mga bata, maliban sa karamdaman ni Sinag. Alam ni Hiraya na iyon ay isang babala. Isang patikim sa kung ano ang kayang gawin ni Doña Eleonora. Dumating si Kaylan kinagabihan. Hindi alam ang nangyari. Nakita niya agad ang pag-aalala sa mukha ni Hiraya. "May problema ba?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling lang si Hiraya. Ayaw na niyang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman ng lalaki. Lalo na't ilang araw na lang ay sasailalim na ito sa proseso ng pag-donate ng bone marrow. Isang prosesong alam niyang hindi biro. Nang makatulog na ang mga bata, naupo silang dalawa sa labas sa isang maliit na bangkong gawa sa kawayan. Ang tanging liwanag nila ay ang maputlang sinag ng buwan at ang ilaw mula sa isang poste sa di kalayuan. Matagal silang walang imik, nakikinig lang sa tunog ng mga kuliglig at sa malayong ugong ng mga sasakyan. "Natatakot ako." Basag ni Hiraya sa katahimikan. Ang boses ay halos pabulong. Tumingin sa kanya si Kaylan. "Para sa operasyon?" Umiling siya. "Hindi. Natatakot ako sa kung anong mangyayari pagkatapos." Bumuntong hininga si Kaylan. Tila alam na ang kanyang tinutukoy. "Si Mama." "Bakit ka umalis, Kaylan?" tanong ni Hiraya. Isang tanong na 4 na taon niyang kinimkim sa kanyang dibdib. "Bakit hindi ka man lang nagpaalam?" Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Hiraya ang sakit sa mga mata ni Kaylan. Isang sakit na totoo at malalim. "Dahil duwag ako?" Mahinang sagot nito. Nang malaman ni Mama ang tungkol sa atin, nagalit siya. Sinabi niyang kahihihiyan lang ang idudulot ko sa pamilya. Pinapili niya ako, ikaw o ang lahat ng meron ako. Ang pangalan, ang pera, ang kinabukasan ko. Huminto ito at tumingin sa malayo. At ang pinili ko ay ang sarili ko. Pero hindi lang yon. Pagpapatuloy niya, ang boses ay basag. Binantaan ka niya, Hiraya. Sinabi niyang kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin niyang magiging miserable ang buhay mo. Nagagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para wala kang makuhang trabaho, para paalisin ka sa inuupahan mo. Natakot ako para sa'yo. Akala ko sa pag-alis ko, pinoprotektahan kita. Ang pag-amin na iyon ay parang isang susi na nagbukas sa isang bahagi ng puso ni Hiraya na matagal na niyang isinara. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, hindi galit ang naramdaman niya para kay Kaylan, kundi awa. Nakita niya sa kanyang harap, hindi ang isang mayamang lalaki na nang iwan, kundi isang binatang naging biktima rin ng sarili niyang ina. "Lagi kitang iniisip," sabi pa ni Kaylan. Ang tingin ay bumalik sa kanya. Puno ng pagsisisi. Walang araw na hindi kita naaalala. At nang malaman ko ang tungkol sa mga bata, Hiraya, maniwala ka. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Isang munting hibla ng tiwala ang nagsimulang mabuo sa puso ni Hiraya. Marahil posible pa. Marahil
May pag-asa pa para sa kanila. May isang suklay na buhok na nalaglag sa kanyang mukha. Dahan-dahang itinaas ni Kaylan ang kanyang kamay at inayos iyon. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang pisngi. Ang simpleng haplos na yon ay nagdala ng libu-libong alaala. Sa isang saglit, sa ilalim ng tahimik na langit, sila ay muling naging ang dalawang taong nagmahalan ng walang pakialam sa mundo. Magiging maayos din ang lahat, bulong ni Kaylan. Tumango si Hiraya. Pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Sana nga. Malamig na dito sa labas. Kukuha lang ako ng tubig sa loob. Sabi niya. Tumayo para putulin ang emosyonal na sandali bago pa man siya tuluyang bumigay. Pagpasok niya sa kusina, narinig niya ang boses ni Kaylan mula sa sala. May kausap ito sa telepono. Hindi, Attorney Morales, sinabi ko na sa'yo. Ayaw ko, sabi ni Kaylan. Ang boses ay formal at may diin. Wag na wag ninyong itutuloy ang plano ni Mama. Napatigil si Hiraya. Attorney Morales, ang abogado ng mga De Villa. Nagpatuloy si Kaylan, hindi alam na nakikinig siya. I understand her intentions, but this is not the way. Hindi ko hahayaang makuha niya ang custody ng mga bata. Custody. Ang salitang yon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Just tell her I will handle this, sabi pa ni Kaylan. We need to focus on what's best for the children right now. Ipapaliwanag ko na lang sa kanya ang lahat. Just hold off on everything. Best interest of the children, ang mga salitang yon. Ang mga salitang ginamit ng taga-DSWD. Ang mga salitang laging ginagamit sa korte. Nabitawan ni Hiraya ang basong hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Mabilis na lumingon si Kaylan. Ang mukha ay puno ng gulat nang makita siya. Nakatayo roon, nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa sakit at pagtataksil. Ang mumunting tiwalang kabubuo pa lang sa kanyang puso ay nagkalamat, nabasag, at naging abo. Kasabay ng mga bubog na kumalat sa sahig. Hira, sabi ni Kaylan, ibinaba ang telepono. Hindi yan ang iniisip mo. Ngunit huli na. Ang maskara ay nahulog na at ang nakita niya ay isang malalim at nakakatakot na katotohanan. Isa lang itong malaking plano at siya, kasama ang kanyang mga anak, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Hindi yan ang iniisip mo. Ang mga salita ni Kaylan ay lumutang sa hangin, walang saysay at walang bigat. Para kay Hiraya, ang lahat ay malinaw na. Ang pagbisita ng DSWD, ang matatamis na salita ni Doña Eleonora, ang pag-amin ni Kaylan sa ilalim ng buwan, lahat ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Isa itong dula. At siya ang kawawang tauhan na hindi alam na siya na pala ang bida sa isang trahedya. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa noong una siyang iniwan nito. Noon, sakit ng pag-ibig lang yon. Ngayon, may kasama itong pagtataksil. Isang pagtataksil na ginamit ang buhay ng kanyang sariling anak. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katauhan, pinapalitan ng sakit at pagkabigla. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang mga matang nakita ni Kaylan ay hindi na ang mga matang puno ng pag-asang nakita nito kanina lang. Ang mga ito ay mga mata ng isang inang mandirigma, handang pumatay para sa kanyang mga anak. Huwag, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Huwag kang magsinungaling sa akin, Kaylan. Hindi ngayon. Hiraya, makinig ka muna sa akin. Pakiusap ni Kaylan. Dahan-dahang lumalapit. Plano lahat nito ni Mama. Sinusubukan kong pigilan siya. Hindi ako sang-ayon dito. Ngunit para kay Hiraya, ang kanyang mga salita ay hangin lamang. Pinigilan o nakikipagkuntsaba ka lang? Humakbang siya paatras, papalayo sa lalaki. Ang galing ninyo. Ang galing ng plano ninyo. Ginamit ninyo ang sakit ng anak ko
para makuha ang tiwala ko, para makapasok ka ulit sa buhay namin. At kapag nakuha na ninyo ang kailangan ninyo, kapag naibigay mo na ang marrow mo, ano ang susunod? Aagawin ninyo sila sa akin? Ang bawat tanong ay isang sampal. At nang hindi na niya makayanan ang bigat ng nararamdaman, isang sampal na totoo ang dumapo sa pisngi ni Kaylan. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala. Ginamit niyo lang ang sakit ng anak ko para kunin sila sa akin. Sigaw niya. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho. Mga demonyo kayo. Umalis ka. Umalis ka sa bahay ko. Walang nagawa si Kaylan, kundi ang tumalikod at umalis. Dala-dala ang marka ng palad ni Hiraya sa kanyang pisngi at ang mas mabigat na marka ng kanyang mga salita sa kanyang puso. Kinabukasan, napatunayan ni Hiraya na tama ang lahat ng kanyang hinala. Isang mensahero ang dumating sa kapihan paghilom habang siya ay nagtatrabaho. Inabutan siya ng isang makapal na brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm. Sa loob ng coffee shop, sa harap ng kanyang mga katrabaho at ilang customer, binuksan niya ito. Sa loob ay may mga legal na dokumento, isang kasunduan. Ang alok ay nakakainsulto. Bibigyan siya ng malaking halaga ng pera. Sapat para makapagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Isang bahay, isang negosyo. Lahat ng luho na maaari niyang hilingin. Ang kapalit, kailangan niyang legal na isuko ang kanyang karapatan bilang ina sa 3 niyang anak. Kailangan niyang maglaho sa buhay ni Natala, Ulan, at Sinag magpakailanman. Naramdaman niyang umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Ito ba ang tingin sa kanya ni Doña Eleonora? Isang babaeng mabibili ng pera? Isang ina na kayang ipagpalit ang kanyang mga anak sa kahit anong halaga? Ang mensaherong naghihintay ng kanyang sagot ay ang mismong abogadong nakausap ni Kaylan sa telepono. Si Attorney Morales. Nakatayo ito roon, nakasuot ng mamahaling suit. Ang mukha ay walang emosyon na para bang isa lang itong simpleng transaksyon. My client believes this is the most civilized way to handle the situation, sabi ng abogado sa isang mayabang na tono. Tinitigan siya ni Hiraya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga papel sa kanyang kamay. Dahan-dahan, piraso sa piraso, pinunit niya ang kasunduan. Pinunit niya ito nang paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang ang mga ito. At sa harap ng lahat, isinaboy niya ang mga piraso ng papel sa mukha ng nagulat na abogado. Iyan ang sagot ko. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng pagkamuhi. Sabihin mo sa kliyente mo, hindi mabibili ng pera niya ang mga anak ko. At kung gusto niya ng digmaan, ibibigay ko sa kanya. Umalis ang abogado na may bahid ng kahihiyan. Ang mga katrabaho ni Hiraya ay lumapit para aluin siya. Ngunit umiling lang siya. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, matapos niyang pakainin at patulugin ang 3, umupo siya sa tabi ng kanilang higaan. Pinagmasdan niya ang kanilang mga payapang mukha, ang matapang niyang si Tala, ang sensitibo niyang si Ulan, at ang pinakamamahal niyang si Sinag, na sa kabila ng sakit ay patuloy na lumalaban. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. Sila ang lahat-lahat sa kanya. Hinaplos niya ang buhok ng bawat isa. Hinding-hindi kayo makukuha ng kahit sino sa akin. Bulong niya sa kadiliman. Isang panunumpa. Ipaglalaban ko kayo hanggang sa huli kong hininga. Sa gitna ng kanyang determinasyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero mula sa ospital. Kinabahan siya. Miss Manalastas, sabi ng boses ng nurse sa kabilang linya, may halong pagmamadali. Kailangan niyo na pong pumunta dito sa ospital ngayon din. Bakit po? Anong nangyari? Tanong ni Hiraya. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Bigla pong tumaas ang lagnat ni Sinag at nahihirapan siyang huminga. Naging critical po ang kondisyon niya.
Sabi ng doktor, kailangan na nating isagawa ang transplant sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Ang balita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang digmaang gusto niyang iwasan ay biglang nasa harap na niya. Ang taong pinakakinamumuhian niya sa mga oras na ito, ang siya ring nag-iisang taong makapagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Ang malamig at tahimik na pasilyo ng ospital ang naging saksi sa isang digmaang pansamantalang itinigil. Ang amoy ng antiseptic ay bumabalot sa hangin. Isang amoy na laging ikakabit ni Kaylan sa salitang takot. Nakaupo siya sa isang hilera ng mga upuang bakal, ilang metro ang layo mula kay Hiraya. Hindi sila nag-uusap, hindi sila nagtitinginan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na yon, alam ni Kaylan na iisa lang ang kanilang dinarasal. Pareho silang nakatingin sa iisang pinto, ang pinto ng operating room kung saan nakikipaglaban para sa kanyang buhay ang kanilang anak na si Sinag. Ang galit sa mga mata ni Hiraya noong huli silang magkita ay napalitan ng isang blangkong pag-aalala. Nakikita ni Kaylan ang panginginig ng mga kamay nito, ang pamumutla ng mga labi nito. Gusto niya itong lapitan, hawakan ang kamay nito, at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Ang tulay sa pagitan nila ay gumuho na, at ang mga piraso nito ay hindi na maibabalik pa. Maya-maya, ang tunog ng mga takong napapalapit ang bumasag sa kanilang katahimikan. Dumating si Doña Eleonora. Ang kanyang presensya ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Nagdala ito ng kape at pagkain na para bang isa lamang itong ordinaryong araw. Kumain muna kayo, sabi nito. Inilalapag ang mga paper bag sa upuang nasa pagitan nila ni Kaylan. Kailangan ninyong magpalakas. Hindi gumalaw si Hiraya. Hindi man lang nito tiningnan ang pagkain o ang babae. Tumingin si Kaylan sa kanyang ina. Ngayon na. Kailangan na niyang tapusin ito. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi niya sa isang mariin, ngunit mahinang boses. Tumayo siya at hinila ang ina sa isang sulok, malayo sa pandinig ni Hiraya. Ano iyon, anak? Huwag dito. Nakakahiya, sabi ni Doña Eleonora, inaayos ang kanyang damit. Wala akong pakialam, giit ni Kaylan. Ang boses ay puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Itigil niyo na to. Itigil niyo na ang kaso. Itigil niyo na ang lahat. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ng kanyang ina. At bakit ko gagawin yon? Para hayaan ang mga apo kong lumaki sa kahirapan? Para hayaan kang sirain ang kinabukasan mo para sa babaeng yan? Hindi niyo naiintindihan, sabi ni Kaylan, napapailing. Kung hindi niyo sila titigilan, ako ang lalayo sa inyo. Itatakwil ko ang pangalan, ang pera, ang lahat. Hindi niyo na ako makikita at hindi niyo na rin makikita ang mga apo niyo. Mamili kayo. Ito ang unang pagkakataon na tinayuan niya ang kanyang ina. Ang unang pagkakataon na hindi siya nagpatalo sa takot. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lang si Doña Eleonora. Isang ngiting nakakakilabot. Akala mo ba ganun lang kadali, Kaylan? Akala mo ba wala akong pinaghandaan? May kinuha ito mula sa kanyang mamahaling bag. Isang folder. Inabot niya ito kay Kaylan. Tingnan mo. Nanginginig na binuksan ni Kaylan ang folder. Sa loob ay mga kopya ng bank transaction, mga resibo, mga dokumento mula sa isang charity foundation. Ang charity foundation na ginamit niya sa loob ng 4 na taon para padalhan ng pera si Hiraya nang hindi nito nalalaman. Ako ang nag-set up ng foundation na yan para sa'yo. Naaalala mo? Sabi ng kanyang ina. Lahat ng perang ipinadala mo ay dumaan sa akin. At lahat ng iyon, dokumentado. Anong gagawin niyo dito? Tanong ni Kaylan hindi maintindihan. Isipin mo, sabi ni Doña Eleonora na parang isang gurong nagpapaliwanag
sa isang mabagal na estudyante. Sa korte, ano ang itsura nito? Isang ina na sa loob ng 4 na taon ay hindi kayang buhayin ang sarili niyang mga anak. Isang inang umaasa sa tulong ng isang anonymous na donor. Isang inang pabaya. At ang donor na yon, ang ama ng mga bata, na nagpapatunay lang yung nawala siyang tiwala sa kakayahan ng inang yon na mag-alaga sa kanila. Nabitawan ni Kayla ng folder. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Ang ginawa niya dahil sa pagmamahal at pagsisisi ay babaluktutin para maging isang sandata laban sa babaeng gusto niyang protektahan. Tingnan natin kung maniniwala pa rin siya sa'yo kapag nalaman niyang 4 na taon mo siyang niloloko, na kinakaawaan mo lang siya. Bulong ng kanyang ina, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Sa huli, Kaylan, ako pa rin ang mananalo. Dahil ako lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa pamilyang ito. Napatingin si Kaylan kay Hiraya. Nakaupo pa rin ito, walang kamalay-malay sa bombang sasabog anumang oras. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lahat. Ang lakas ng loob na kanyang inipon ay biglang naglaho. Talo na siya. Talo na sila. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay namatay. Sabay silang napatayo ni Hiraya. Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Tinatanggal ang kanyang face mask. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may bahid ng ngiti. The operation was a success, sabi ng doktor. Sinag is stable. He's a fighter. Isang malakas na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat. Sa isang saglit, nawala ang galit, nawala ang mga plano, nawala ang digmaan. Ang tanging mahalaga ay ligtas si Sinag. Napaiyak si Hiraya, napasandal sa pader. Ang mga tuhod ay nanghihina sa sobrang ginhawa. Ngumiti si Kaylan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay panandalian lang. Isang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit sa kanila. May kasamang 2 unipormadong pulis. May hinahanap ang mga mata nito. Sino po dito si Miss Hiraya Manalastas? Tanong ng lalaki sa formal na tono. Tumingin si Hiraya. Nagtataka. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Ako po. Iniabot ng lalaki, isang court sheriff, ang isang set ng mga nakatuping papel sa kanya. Pinadadala po ito ng korte. Isang subpina. Mayroon po kayong hearing para sa custody ng inyong mga anak sa susunod na linggo. Hinawakan ni Hiraya ang mga papel na parang mga nagbabagang uling. Ang kanyang mundo, na saglit na lumiwanag, ay biglang binalot muli ng kadiliman. Mas madilim pa kaysa dati. Napatingin siya kay Kaylan. Ang mga mata ay puno ng tanong at sakit. At sa likod ni Kaylan, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Eleonora, na nakangiti. Isang ngiti ng tagumpay. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat buntong hininga ay naririnig. Para kay Hiraya, ang lugar na ito ay parang isang arena. At siya ang gladiator na walang kalasag, walang espada, haharap sa isang kalabang armado ng kapangyarihan at kayamanan. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Eleonora, kalmado at kampante, katabi ang kanyang matalas na abogado, si Atty. Morales. Nasa likod niya si Kaylan. Ang mukha ay hindi maipinta. Ang mga mata ay nakatuon kay Hiraya na may halong pagsisisi at sakit. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang tumayo ay si Atty. Morales. Sa isang mahusay at walang awang paraan, ipininta niya si Hiraya bilang isang ina na, bagamat mapagmahal, ay walang kakayahan. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang tirahan sa baryo silangan na hindi angkop para sa pagpapalaki ng mga bata, ang kanyang maliit na sahod bilang waitress, ang kanyang mga utang. At pagkatapos,
Inilabas niya ang alas, ang mga dokumento mula sa Charity Foundation. Your Honor, sabi ni Atty. Morales, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Sa loob ng 4 na taon, ang mga batang ito ay nabubuhay sa tulong ng isang anonymous foundation. Patunay lamang na hindi kayang tustusan ni Miss Manalastas ang kanilang pangunahing pangangailangan. Kung wala ang tulong na ito, ano ang magiging kalagayan nila? Sunod-sunod na tanong ang ibinato ng abogado kay Hiraya nang ito na ang nasa witness stand. Bawat tanong ay patibong, bawat sagot niya ay binabaluktot para palabasin siyang masama. Miss Manalastas, alam niyo po ba kung saan nanggagaling ang perang ito? Hindi po. At hindi man lang po ba kayo nagtaka? Hindi po ba kayo nag-alala na baka galing ito sa iligal na paraan? Ang mahalaga po sa akin ay may maipakain ako sa mga anak ko. Kahit na mga hulugan ito na umaasa ka sa limos ng iba, napayuko si Hiraya. Ang bawat salita ay isang kahihiyan, isang sampal sa kanyang pagiging ina. Pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Hindi siya iiyak. Hindi niya ipapakita sa kanila na talo na siya. Nang matapos ang kanyang testimonya, nakita niya ang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Doña Eleonora. Ramdam na niya ang paglapat ng malamig na bakal ng pagkatalo. Ang sumunod na tinawag sa witness stand ay si Kaylan De Villa. Naglakad siya patungo sa harapan, hindi tumitingin sa kanyang ina, hindi rin tumitingin kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa hukom. Nagsimulang magtanong si Atty. Morales. Inaasahan na susuportahan ni Kaylan ang kaso ng kanyang ina. Mr. De Villa, bilang ama ng mga bata at bilang taong may kakayahang magbigay sa kanila ng magandang buhay, hindi ba't sasang-ayon ka na mas mabuti ang kanilang kalagayan sa ilalim ng pangangalaga ng iyong pamilya? Huminto si Kaylan. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Atty. Morales. At sa huli, ang kanyang mga mata ay tumigil kay Hiraya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Hiraya ang isang desisyong babago sa lahat. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako sang-ayon, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses na gumulat sa lahat, lalo na sa kanyang ina. Ang pinakamabuting kalagayan para sa mga anak ko ay sa piling ng kanilang ina, sa piling ni Hiraya. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Sinubukang mag-object ni Atty. Morales, ngunit pinigilan siya ng hukom. Your Honor, pagpapatuloy ni Kaylan, ang boses ay nagkalamat dahil sa emosyon. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang umalis. Ako ang naging duwag. At si Hiraya, siya ang naiwan. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang nag-aruga sa 3 bata nang mag-isa sa loob ng 4 na taon nang walang anumang tulong mula sa akin. Kung mayroon mang isang taong hindi karapat-dapat dito, ako yon, hindi siya. Tumingin siya diretso kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na napigilan. Minahal ko siya noon at mas mahal ko pa siya ngayon. Ang tanging kasalanan niya ay ang magmahal ng isang duwag na tulad ko. Objection, Your Honor! Irrelevant! Sigaw ni Atty. Morales. Objection overruled! Continue, Mr. De Villa. Sabi ng hukom na ngayon ay matamang nakikinig. Ang foundation na sinasabi ninyo, sabi ni Kaylan, ang tingin ay bumaling sa abogado. Ako ang nasa likod niyan. Ako ang nagpapadala ng pera. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagsisisi at dahil sa pagmamahal. At ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang tao. Ang kanyang tingin ay lumipat sa kanyang ina, na ngayon ay namumutla na. Ang ina ko, si Doña Eleonora de Villa. Pinilit niya akong umalis. 4 na taon na ang nakakaraan. Binantaan niya si Hiraya. Ginawa niya ang lahat para paghiwalayin kami. Kasunungalingan, sigaw ni Doña Eleonora mula sa kanyang upuan.
Mayroon akong patunay, Your Honor, sabi ni Kaylan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ibinigay ito sa court clerk. 1 linggo bago ako umalis papuntang Amerika, nag-usap kami ng aking ina at nirecord ko ang usapan na yon. Pinatugtog ang recording. Ang boses ng isang mas batang Kaylan ay narinig, nagmamakaawa. Sinundan ito ng boses ni Doña Eleonora, malamig at walang awa. Kung hindi ka lalayo sa babaeng yan, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay niya. Gagamitin ko ang lahat ng pera at koneksyon ko para hindi na siya makabangon pa. Isipin mo, Kaylan, ginagawa ko ito para sa'yo, para sa pangalan ng pamilya natin. Ang boses mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na courtroom. Ito ang hatol. Ang katotohanan na hindi na maitatago pa. Nang matapos ang recording, walang sino man ang nagsalita. Ang maskara ni Doña Eleonora ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang isang mukha ng pagkagapi at kahihiyan. Tumingin ang hukom sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi maitagong pagkadismaya. Ang martilyo ay humampas sa kahoy ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang tunog ng pagbagsak nito ay ang tunog ng hustisya, ang tunog ng katapusan ng isang digmaan. Ang paglabas nila mula sa courtroom ay parang paglabas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa sikat ng araw. Nanalo si Hiraya. Ang hatol ng hukom ay pinal at malinaw. Ang nag-iisang karapatan sa pangangalaga ng mga bata ay mananatili sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan ng mga taong papalabas, nagtama ang kanilang mga mata ni Kaylan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit sa tingin na yon, nakita ni Hiraya ang lahat. Ang bigat na nabunot mula sa kanyang balikat, ang sakit ng pagtataksil sa sariling ina, at isang malalim na pakiusap ng kapatawaran. Dumaan si Doña Eleonora sa kanilang tabi. Ang mukha ay walang emosyon na parang isang estatwang nabitak. Hindi ito tumingin sa kanila. Naglakad ito papalabas, nag-iisa. Ang dating makapangyarihang figura ay tila lumiit, binalot ng anino ng kanyang sariling pagkatalo. Sa unang pagkakataon, hindi takot o galit ang naramdaman ni Hiraya para sa kanya, kundi isang guhit ng awa. 1 linggo ang lumipas, 1 linggo ng katahimikan. Bumalik na si Sinag sa bahay, mahina pa, ngunit unti-unti nang lumalakas. Bumalik na rin si Hiraya sa trabaho. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa dati, ngunit alam niyang hindi na ito magiging katulad ng dati. May nagbago. Isang hapon, may kumatok sa kanilang pinto. Si Kaylan. Ibang Kaylan ang nakita niya. Wala na ang mamahaling sasakyan. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong. May dalang isang bayong ng mga prutas at gulay. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata na para bang hindi sigurado kung tatanggapin pa ba siya. Para sa mga bata, sabi niya. Iniabot ang bayong. Pinapasok siya ni Hiraya. Habang naghahanda siya ng merienda, ikinuwento ni Kaylan ang nangyari. Umalis na ako sa bahay, sabi niya. Ibinigay ko na kay mama ang lahat. Ang posisyon sa kumpanya, ang trust fund, lahat. Wala na akong kaugnayan sa yaman ng mga Divilla. Nagulat si Hiraya. Pero bakit? Dahil gusto kong magsimula ulit, sabi ni Kaylan. Ang tingin ay seryoso. Gusto kong bumuo ng sarili kong pangalan, sarili kong buhay, isang buhay na karapat-dapat para sa'yo at para sa mga anak ko. Di sinabi niyang nakakuha siya ng trabaho bilang isang junior architect sa isang maliit na kumpanya. Ang posisyong dapat sana ay kinuha niya pagka-graduate kung hindi lang siya pinilit ng kanyang ina na magtrabaho para sa kanilang pamilya. Sinabi rin niyang umupa siya ng isang maliit na apartment malapit sa kanila. Hindi para guluhin kayo, mabilis niyang dagdag. Para lang kung kailangan niyo ako, malapit lang ako. Sa mga sumunod na linggo, tinupad ni Kaylan ang kanyang sinabi.
Naging isa siyang presensya sa buhay ng mga bata, ngunit isang presensyang magalang at hindi namimilit. Dumadalaw siya tuwing Sabado, nagdadala ng pagkain, tinuturuan si Tala sa kanyang assignments, nakikipaglaro ng kotse-kotsehan kay Ulan, at kinakantahan si Sinag hanggang sa makatulog ito. Dahan-dahan, natutunaw ang yelo sa puso ni Hiraya. Nakikita niya ang effort, ang sinseridad. Nakikita niya ang isang ama na nagsusumikap na maging bahagi ng buhay ng kanyang mga anak. Isang gabi, isinama siya ni Kaylan sa isang lugar. "Saan tayo pupunta?" tanong niya. "Basta," sabi lang nito. Dinala siya nito sa isang tahimik na subdivision, hindi kasing gara ng mga mansyon ng De Villa, ngunit malinis at payapa. Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay, isang simpleng bungalow na may maliit na hardin sa harap. "Anong ginagawa natin dito?" Nagtatakang tanong ni Hiraya. Kinuha ni Kaylan ang kamay niya. "Hiraya, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Pero sa mga nakaraang buwan, isa lang ang napatunayan ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo." Binuksan niya ang gate at inakay siya papasok sa hardin. "Nirentahan ko ang bahay na to," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa kaba. "Gamit ang sarili kong pera mula sa una kong sahod. Hindi ito palasyo, pero may 3 kwarto ito. May sapat na espasyo para sa isang makulit na prinsesa at 2 magigiting na prinsipe. May hardin kung saan pwede silang maglaro. Malapit sa isang magandang eskwelahan." Tumingin siya diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. "Hindi ito palasyo, Hiraya. Pero ito ang tahanan na gusto kong buuin kasama kayo." Naluluha si Hiraya. Ang lahat ng pangarap na binuo niya noon, ang lahat ng pinatay ng paglisan nito, ay biglang nabuhay muli. Walang singsing na inilabas si Kaylan. Wala siyang maiaalok na kayamanan. Ang tanging dala niya ay isang pangako. "Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng nasayang na panahon, Hiraya," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong maging asawa sa'yo. Magsimula tayo ulit." Tumingin si Hiraya sa maliit na bahay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kaylan, sa lalaking nagkamali, nasaktan, ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya, handang isuko ang lahat para sa kanila. Tumingin siya sa hinaharap at sa unang pagkakataon, hindi na ito madilim at nakakatakot. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. "Sige," bulong niya. "Subukan natin." 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng isang maliit na tindahan, naglalaro sa mga mumunting alikabok sa hangin at nagbibigay liwanag sa mga bagong lutong tinapay na nakahilera sa estante. Ang amoy ng tinunaw na mantikilya at asukal ay bumabalot sa buong lugar. Sa itaas ng pinto ay isang simpleng signboard na gawa sa kahoy, "Hiraya's Bake Shop." Sa likod ng counter, abala si Hiraya sa pagtuturo sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Tala kung paano maglagay ng icing sa isang cupcake. Ang dating supladang bata ay isa ng masayahing apprentice, maingat na ginagaya ang bawat galaw ng kanyang ina. "Dahan-dahan lang, anak," natatawang sabi ni Hiraya. "Baka mas marami pang icing ang mapunta sa ilong mo kaysa sa cupcake." Ang tawa ni Tala ay parang musika. Sa isang sulok, si Ulan ay seryosong nagbabasa ng isang storybook. Ang kanyang dating malungkot na mundo ay napalitan na ng mga pahina ng pantasya at abentura. Ang kampana sa pinto ay tumunog, hudyat ng pagdating ng isang customer. Ngunit hindi customer ang pumasok. Si Kaylan. Wala na ang bakas ng isang De Villa sa kanyang pananamit. Nakasuot lang ito ng isang simpleng polo shirt at pantalon, may bitbit na bag mula sa palengke sa isang kamay, at hawak ang kamay ng isang napakalusog at makulit na bata sa kabila. "Daddy? Kuya Sinag!" Masayang sigaw ni Tala.
Nag-aaway na naman ang dalawang to kung sino ang mas malakas, si Batman o si Superman. Natatawang sabi ni Kaylan, ginugulo ang buhok ni Sinag. Si Sinag. Ang kanyang pisngi ay mamula-mula na, ang kanyang katawan ay maliksi, at ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Wala nang bakas ng sakit na minsan nang nagbanta na kunin siya mula sa kanila. Siya ang buhay na simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. Lumapit si Kaylan kay Hiraya at hinalikan ito sa labi. Isang halik na panandalian, ngunit puno ng pagmamahal at pang-araw-araw na pagkasanay. Kamusta ang mga boss lady ko? Heto, tinuturuan ko ang magmamana ng ating imperyo. Biro ni Hiraya. Ang kanilang buhay ay simple, malayo sa karangyaan na kinagisnan ni Kaylan at sa kahirapang kinasanayan ni Hiraya. Si Kaylan ay masaya na sa kanyang trabaho bilang arkitekto, dahan-dahang bumubuo ng sarili niyang pangalan. Ang maliit na bake shop ni Hiraya na itinayo mula sa kanilang pinagsamang ipon ay sapat na para sa kanilang mga pangangailangan. Ang kanilang bahay ay hindi palasyo, ngunit ito ay isang tahanan, puno ng tawanan, ng sigawan, ng mga nagkalat na laruan, at ng pagmamahal. Nang gabing iyon, ang kanilang munting hardin ay napuno ng mga ilaw at lobo. Kaarawan ng triplets, isang maliit na cake na gawa mismo ni Hiraya at Tala ang nasa gitna ng mesa. Sa paligid nito, ang 5 miyembro ng kanilang pamilya. Walang ibang bisita. Sila-sila lang. At iyon ay sapat na. Make a wish, sabi ni Hiraya. Si Tala, Ulan at Sinag ay sabay-sabay na pumikit at pagkatapos ay hinipan ng kanilang mga kandila. Nagpalakpakan sila at nagtawanan. Habang pinapanood ni Hiraya ang kanyang pamilya, si Kaylan na buong pasensyang sinusubuan ng cake, ang 3 sabik na bibig, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit, ang luha, ang galit. Lahat ng yon ay parang isang malayong panaginip na lang. Nang makatulog na ang mga bata, naupo sila ni Kaylan sa duyan sa hardin, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Ipinatong ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat nito. Naalala mo ba yung pangalan ko? Bulong ni Hiraya. Hiraya. Tumango si Kaylan, ang bunga ng mga pangarap. Noon, akala ko ang Hiraya ko ay ang makatakas lang sa kahirapan, sabi ni Hiraya. Ang tingin ay nasa mga bituin. Ang mabigyan lang ng sapat na pagkain ng mga anak ko. Hinawakan ni Kaylan ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Ngayon alam ko na. Pagpapatuloy niya, lumingon para tingnan ang mukha ng lalaking mahal niya. Natupad na ang Hiraya ko. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa kanyang mata. Ikaw, bulong niya. At silang 3. Hinalikan siya ni Kaylan. Isang halik na hindi na nagtatanong, hindi na humihingi ng tawad. Isang halik ng kapayapaan. Isang halik ng isang pangarap na sa wakas ay natupad. Isang halik na nagsasabing, nandito na tayo, umuwi na tayo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Kaylan. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit ng nakaraan, kundi ang pagtanggap dito para makapagsimula ng isang bagong bukas. Pinatunayan din nila na ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o karangyaan, kundi sa pagmamahal, sakripisyo, at sa kakayahang bumangon ng magkakasama mula sa anumang pagsubok. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay hanggang sa dulo ng ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon at aral. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,